Amen. Thank you, John Mark. Beautiful song. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko po kayong anyayahan na magbukas ng atin po mga Bible sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 1. Babasahin po natin from verses 5 to verse 7. Andiyan po sa ating screen. You read along with me, 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 5. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the suffering of Christ, so also our comfort abounds through Christ. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same suffering we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our suffering, you also share in our comfort. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Father, we thank you for the comforts of your presence, for the comforts of your words, for the comforts of your promises. Father, we thank you that you are always watching over us and listening to us. And Father, we pray that may you help this message, Lord God, to be anointed, to be powerful, to touch our hearts in the midst of our troubles. We thank you for your love and your presence today. In Jesus' name, amen and amen. Biblical evidence of inspiration. So ito pong buwan ng July ay atin pong titingnan yung mga life's challenges. Marami po yan, life's challenges. And isa po doon sa mga life's challenges ay yung pong binanggit ni Apostle Paul na salitang troubles. Marami daw po tayong troubles. Taas nga po ang kamay ng walang trouble. Makita ko lang. Kasi lahat po tayong meron. Meron tayong trouble. In fact, si Pastor Ray Garcia, na lagi po natin kasama sa online, ay nasa ospital. And sabi po ni Levi, yung kanya pong anak, Pastor, strong siya, naglalakad, masigla. Suddenly, the following day, hindi makalakad, hindi makatayo. So, nilalagnat. So, we decided to bring him to the hospital. And so, we pray na pagalingin ng Panginoon si Pastor Ray, palakasin, and sana ay maging masigla siya ulit. Health troubles. Hindi po natin maiwasan yung mga health troubles. Kagabi po ang aking wife ay kasama sa Women's Bible Study online na pinapangunahan po ni Beth, Sister Beth, asawa ni Brother Perry. Nandun si Sharon, nandun si Adette, nandun si Emmy, si Ella nandun din. And there are others na nandun sa kanilang online Bible study. Nakikinig lang naman ako kasi ako po yung nagda-drive habang sila ay nagba-Bible study. And nabanggit doon yung mga matataas ang sugar. Marami pala dyan, marami matataas ang sugar. Si Adette, mataas ang sugar. Yan, sino pa? Si Mike ay may sakit. Hindi ko alam kung alam ni Sister Dory na may sakit si Mike. And so we don't know yung mga dinadaanan ng ating mga kapatid na mayroong mga mga physical troubles na, pero the beautiful thing is sa kanilang kwentuhan kagabi ay nandun po yung kapangyarihan ng Diyos na nagsustain sa kanila in their times of trouble. In fact, isa po sa mga highlight kagabi sa kanilang kwentuhan ay si Pauline. Si Pauline po ay nasa isang aksidente last night. That's also trouble. Bigla na lang dadating yan, hindi mo alam, hindi mo ina-expect.
the trouble. But the beautiful thing is, kasi po sumakay sila ng tricycle, sabi ni Pauline doon sa kanyang kasamang estudyante, dito ka na sa loob kasi nakapalda ka. Ako na lang dyan sa labas, sa likod ng driver. Hindi po, okay na ako dito, sabi nung batang babae. So habang sila po'y nagda-drive, nabangga sila. Nabangga. Tinamaan yung batang babae na nasa likod ng driver. Sugat siya dyan. Talaga po naman, kawawa naman. Kung si Pauline yung nasa labas, baka hindi nakasimba si Pauline today. At baka nasa ospital. But we're talking about troubles, all kinds of troubles. In fact, nilista ko po dito, what kinds of troubles? Health troubles, health concern, sickness. Yeah. Financial troubles. Kamukha po yung nabanggit ni Brother Boy kanina, yung mga madaming utang, na-overwhelm ka sa dami ng pangangailangan. Financial troubles. I don't know how many of you have health troubles, how many of you have financial troubles, how many of you have relationship problems or troubles. Na-share ko lang po sa ating chairman, yung akin pong anak kasi na si Liam, ay ni-refer na kami for therapy and counseling because my boy is a little bit special, my boy Liam. And so, inaalalayan ko siya ngayon. Last year, hindi siya nag-aral, ayaw niya mag-aral. Ngayon, nag-aaral siya, hopefully mag-stay. Kasi the other day, sabi niya, Daddy, magdadrop na uli ako. Kapapasok mo pa lang, anak. Kabibili ko pa lang ng books mo, kabibili ko pa lang ng uniform, kababayad ko pa lang ng tuition, magdadrop na naman daw siya. Kaya po, para po sa amin pong mga young professional, pasensya na po at talagang hindi ko masapatan yung demand. But, sabi ni Chairman Aaron, siya na daw muna ang magli-lead. So, I think bukas. Tama ba? Ay, third. No, meron po tayong online young professional. Si Chairman ang magli-lead, di ba? Ano yun? Upgrade. Level up. Siyempre po, meron niyang mga accidents and dangers, may mga temptations, may mga sins, may mga worries. Ngayon pong araw na ito, ako po'y magkakasal sa Tagaytay mamaya, 4 o'clock. Ako po ay medyo nag-aalala kasi umuulan. Nakaset up kami ng outdoor. Naku, paano na yan? So, kaya po hindi kasama si Doktor. Sabi ko, diretso na ako doon kasi malayo ang aking lalakbayin. So, marami po tayong gano'n, mga worries, anxieties, stress, crisis, even crisis of faith. Even crisis of faith. Kaya po napakaganda itong binanggit ni Apostle Paul. Sabi niya po sa Tagalog, ibalik natin yung English, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan. Father of all mercies. Yun po ang isang bagay na pwede nating panghawakan sa panahon na tayo po ay humaharap sa mga troubles of life. That we have a Father full of mercy. Na sa panahon na ikaw po ay nahihirapan, you cry out, God, help me! Nung si Pedro po ay lumulubog sa tubig, 3 lang po ang words niya, Lord, help me! 3 words. And Jesus reached out His hand and saved Peter. Hindi kailangan mahabang panalangin, hindi kailangan magandang panalangin, kundi panalangin of prayer of desperation. Prayer from your heart, and you reach out and you say, Lord, help me! And God will be there for us. Siya po ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumula ng kaaliwan. Father of mercies, God of all comfort. Sabihin niyo po, comfort. Ngayon pong umaga, pagkagising ko, titingnan ko lang yung aking post sa Facebook. Minsan po, doon ko nakikita kasi yung mga latest Doon ko nakita yung birthday pala ni Brother Boy. Nakita ko yung post doon. Nakita ko lang. Sister Tunette, nakita ko birthday din pala niya doon kasi may post din siya.
So nagla-like po ako doon, nag-greet din ako ng happy birthday. Nakita ko po yung post ng isang estudyante namin sa Bethel Academy. Ang pangalan po niya ay Kim Nicole. Siguro po mga 29 or 30 years old lang siya. Sa post niya, sabi niya, Daddy, happy first anniversary in heaven. In other words, nung nagpakasal siya last year, hindi pa sila naka 1 year, namatay na yung asawa niya. Wala pang 6 months yung baby nila. So hawak niya yung baby niya, may picture siya. Sabi niya, sayang hindi mo na nakita yung baby natin. Ang bigat sa dibdib, mga kapatid, na, you know, you're 29 years old, you have a little baby, and your husband is gone. For some people, hindi po natin nararamdaman yung bigat nung nawalan ng mahal sa buhay. I don't know, it's very heavy on me. Siguro dahil bago lang, I lost my sister. It's so heavy on me. Naaawa ako doon sa kanyang anak na iniwan niya, si Warren. Sabi ko kay Warren, dito ka lang sa akin, I'll take care of you like my own son. Naawa ako sa nanay ko, naawa ako sa mga kapatid ko. Naaawa din ako kay doktora. Kasi, alam niyo po, si Elgin, driver niya yun, ma'am, driver niya. So, ngayon wala na siya driver. Ako ngayon ang driver niya. Kailangan din ako ni Liam. Hindi ko na alam paano ko bang hahatiin ang sarili ko. Kasi nagde-demand and everything. So, I have a lot of troubles in that sense. Meron din po kaming estudyante. By the way, ma'am, yung ikakasal ko mamaya ay anak ni Mr. Agit, yung si Mark Jonathan Agit. Siya. Ikakasal ko po siya mamaya doon sa Tagaytay. Taga-siya yan. So, meron pa po kami isang estudyante sa Cavite. Siya po naman ay, by the way, si Kim Nicole ay member ng Every Nation, Victory. Nung sila po ay nagtatrabaho pa sa Kuwait. I think, from the pictures, doon sila nagkakilala sa Kuwait. And nagpakasal sila, they are members of Every Nation. So meaning they are Christians, very strong Christians. Ito naman pong isa naming estudyante, siya po ay pastor, nagpipreach po siya sa Unidan, naka-base po siya sa London. Last week, siya naman nakapost, namatay si John Cantella, very young, 2 anak. It's so hard, ladies and gentlemen, to deal with that kind of pain. Terrible. But then again, ito po ang ating mga salita ng Diyos. Ama ng kahabagan, Father of mercies, God of all comfort. Ibalik mo siya sa English. God of comfort. Ang sabi diyan, praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, the Father of mercies, and the God of all comfort. Ano po ba sabihin ng comfort? Mga kapatid, comfort is not just kaaliwan, yung word na kaaliwan. God is the source of all comfort. Kaaliwan, only God can give us comfort. But comfort is not just, hey, feel good, okay? Okay, you feel good, you feel better, I'm here, I'll take care of you. It's not just that you feel better. Yung kino-comfort mo yung anak mo. Alam niyo po, minsan, nakikita ko yung sitwasyon ng mga umiiyak ang anak. Hindi po easy yun ma'am. Hindi easy yung meron kang baby at ang baby mo umiiyak. Kasi siyempre, hindi mo alam kung paano mo papatahanin yung anak mo. Alam mo na nakakahiya sa mga ibang nasa church. Pero, how do you take care of a baby that is crying? Nakaka-stress yun So yung baby, ko-comfort mo. Okay. Lalabas muna tayo. Okay. Pag natahimik na siya, papasok ako niya sa loob. Kino-comfort mo yung baby mo. That's a comfort. Pero comfort is not just feeling comfort. Ang sabi po dito, comfort also means
God is giving you the strength. God of all comfort means that God is giving you also the strength. So kung ano man ang dinadala mo, ano man ang hinaharap mo, ano man ang pina-fight mo, ano man ang battle mo, God is gonna give you the feeling of comfort and the strength to bear the troubles. And also the encouragement. And also the hope. Only God can give you that, ladies and gentlemen. Ako po bilang pastor, ako po exposed sa napakaraming trouble ng mga kapatiran. In fact, minsan po nagpipreach ako sa isang funeral. Habang ako po'y nakatingin doon sa widow, doon sa namatayan, bigla na lang po akong parang na-touch, iyak na lang ako ng iyak. Hindi naman po ako mas nung iyakin, pero nakatingin ako sa kanya, hindi na ako makapagsalita kasi iyak na lang ako ng iyak. Kasi napi-feel ko yung kanyang deep, deep pain and trouble. Meaning, I cannot comfort you because I don't have the power to comfort you. I don't have the strength to comfort you, but God is the source of all comfort. Natatandaan ko po nung namatay po si Elgin, yung kapatid ni Marie. Nagdadrive po kami. Daddy, nasa na kayo? Kasama ko si Mama, kasama ko si Sir. Nasa na kayo? Ito pa kami sa kalsada. Bilisan nyo, bilisan nyo. Pagdating po namin sa ER, wala na siya. Wala na. So, nandun yung katawan niya sa stretcher, nandun yung asawa, nandun yung mga anak, nandun ako, si Marie, nandun si Mama, nandun. Nag-iiyakan na sila. Sabi ni Mami, you pray. And so I stand there and I held the corpse and I pray, God in heaven, give us strength, give us comfort. Ang hirap. Imagine. Nung po namatay yung sister ko, I was there when my sister died in San Lazaro. It was hard. It was hard. Nandun po kami, nag-pray pa kami magkakapatid, nag-iiyakan kami magkakapatid, kinuha na siya doon, dinala sa morgue. Then, the following day, dinala namin sa St. Peter's. Nag-service kami. Nagsasalita po ako like this. Hindi po ako makapagsalita kasi I was just broken inside. I was crying. Buti may ibang pastor. But, ladies and gentlemen, I'm just trying to show you that sometimes the comfort we seek cannot come from one of us. Kaya po ang sabi dyan, the God of all comfort. When you are in trouble, God is the source of all comfort, the source of all strength, the source of all power. The presence of God is comfort. Kaya po napakahalaga no, kung kayo po'y dumadaan sa mga pagsubok, tayo po ay nagcha-church. Because here in church, you find God's presence and you feel God's comfort. Mas malapit po sa altar, mas maganda. Kasi po pag kayo nasa harapan, mga kapatid, kayo nasa harapan, there is no distraction. Malapit kayo sa altar, kita nyo lahat. Wala kayong nakikitang nagbubulungan, wala kayong nakikitang nagagalawan. Kaya po ang sabi ni Chairman kanina, pinakamaganda, pag kayo pupunta ng church, you sit right in front. Para po yung mga late, they are the ones who will sit at the back. Kasi po marami sa atin, nasanay na ba tayo, Chairman, doon sa upuan na para nilagyan mo na ng pangalan mo. Na kahit walang tao sa harap, dito ako sa likod may pangalan na ako dito. No. Kaya po in-announce ni Chairman, mas maganda, pag kayo po'y dumating, dito po tayo sa harap. Para po kung may darating kasunod, they will sit at the back. Para hindi naman po nakikita yung... Kasi po naka-online tayo Naka-online. At sa online, mga kapatid, nakikita yung bungi-bungi. In fact, ako din po nanonood ng online, bungi-bungi nga, bungi-bungi. Mas magandang tingnan kung tayo po ay sama-sama sa harap at hindi po bungi-bungi at hindi po nakikita yung
dadating kayo late, tapos upo kayo dyan, upo kayo doon. Mas maganda na puno yung harapan, doon kayo sa likod. Yan. At isa pa pong sinasabi ni Chairman, this also for the good of everyone. Kasi nga po naka-online tayo. Na kung ang anak niyo daw po ay umiiyak, meron po tayong room dito na fully air-conditioned, may TV, may sound, maririnig nyo yung service. So, pag umiiyak yung bata, dalhin nyo doon. Pag nakalma na siya at gusto nyo bumalik sa loob, you can come in. Basta lang po, ma-maintain po natin na ang ating service ay solemn. Para po yung ating service ay nagbibigay ng honor and glory to God. But then again, mga kapatid, maliwanag po yung sinasabi ng Bible na kung anuman ang inyong troubles in life, whether that is physical trouble, financial trouble, relationship trouble, mental trouble, faith trouble, God is a God of mercy. Hindi niya kayo i-judge because you have troubles. Hindi niya kayo i-reject because you have troubles. You are welcome in the presence of God. In fact, God is inviting you, come unto me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. There is rest in the presence of God. And sometimes that's what we need. Kailangan natin yung spiritual rests. Kapag tayo troubled, pag tayo distressed, meron nga pong sinabi, be kind, everyone you meet is fighting a battle you do not know. Ulitin ko po, pakilagay nga natin yan. Sino ba nandun? Si Pauline? Be kind, everyone you meet is fighting a battle you don't know. Halimbawa si Ralph. Nakita niyo si Ralph. Do you know the battle that Ralph is facing? Oh. Nakita niyo si Mia. Do you know the battle that Mia is facing? Bagong gupit ata yung anak mo, ha? Gwapo. Everybody is facing some troubles. And you know what, mga kapatid? God promised that if you come to Him, He will give you strength, He will give you comfort, He will give you rest. Kaya let's come to Him in the midst of our troubles. Ituloy po natin yung ating basa. Verse 4, inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin, sa Kanya ay maaliw naman natin ang mga nahahapis. So mga kapatid, bilang tayo ay dumadaan sa trouble, dumadaan sa mga pagsubok, pinalalakas tayo ng Diyos. Pero hindi lamang para sa ating sariling kalakasan, kundi nais ng Diyos na tayo ay magamit niya upang palakasin din naman ang iba. In fact, sinabi ni Jesus kay Peter, ipinagpe-pray kita para pag nakabalik ka na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. I pray for you so that when you come back, you strengthen your brethren. So it's now my duty na kapag ako'y dumaan sa pagsubok at ako'y naging matatag, maging kalakasan ako ng mga kapatid na dumadaan din sa pagsubok upang sila man ay makaranas ng kaaliwan ng Diyos. In fact, sabi nga po nila, sino daw po ba ang effective na mag-minister sa mga namimighati? Alam niyo po kung sino? Yung dumaan sa maraming kapighatian. Because people will say, yes, I know you understand. I understand what it means na mawalan ng ama. Kasi matagal nang nawala ang ama ko. So pag ako'y kakausapin ko kayo nawalan ng ama, I can share my encouragement. In fact, si Sister Susan, nakatingin ako kay Sister Susan, balo na rin si Sister Susan. Eh. Pero Sister Susan, alam niyo po, kahit na nawala na si Ka Jessie, Sister Susan, masigla pa rin, lagi nakangiti. Lagi nakangiti, Sister Susan. Hindi mo siya makitang depressed, hindi mo siya makitang parang lost. Kung meron kang nararamdaman, you can come to Sister Susan, mai-encourage ka sa kanya.
Sino ang makakapagpayo sa mga balo kung hindi yung mga balo din? Sino ang makakapag-encourage sa mga may karamdaman kung hindi yung ding dumaan sa mga karamdaman? In fact, si Brother Boy, hindi na mabilang yung kanyang therapy. Nakailang ka na bang cycle ng chemotherapy? Meron ka ng chemotherapy, meron ka ng radiation, meron ka pang operation. Abay, lahat na lang hinakot mo na, Brother Boy. In fact, mga kapatid, Brother Boy is a brave man. Very brave man. Kasi ang hirap po nung, pinakamahirap pong feeling yan na alam mong meron kang cancer, you can die anytime. It can kill you anytime. But Brother Boy, nakita niyo, nag-MC sa atin, lagi nakangiti sa atin, masigla, hindi mo makitaan ng depression, hindi mo makitaan ng siya, positive. Brother Boy, to me, that is a inspiration. To me, that is encouragement. Na para bang ito lang ang sakit ko. Si Brother Boy, ang sakit ganon. Ako, ito parang give up na ba ako? Give up na ba ako? Ang sakit ko'y ganyan? Ang sakit ko lang ngayon, Brother Boy, number 1, meron akong maintenance sa high blood. Yun ang sakit ko right now. Tapos meron akong high sugar. Minsan hindi na ako makatulog dahil sa high sugar. Binabantayan ko yung aking sugar. Alam mo yun? Kasi pag meron ka sugar sa ihi, meron kang sugar sa blood, hindi na ako makatulog. Ano ba? Samantala si Brother Boy ay natutulog ng mahimbing. Nagkikimo siya, nagra-radiation siya, pero panatag siya. So kaya nga mga kapatid, ang sabi ni Apostle Paul, the comfort we receive is the comfort we share. You can be a blessing because God is showing you His power. God is giving you His strength. God is giving you His presence. And when you find somebody that is broken, you can always say, you can come to Jesus. Yun po ang sabi ni Apostle Paul. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman natin ang mga nahahapis. Verse 5, sapagkat kung gaano karami ang aming kapighatian. So mga kapatid, yung kapighatian, hindi po natin maiiwasang dumating sa ating mga buhay. Troubles, kapighatian, suffering. Kahit po kayo saan pumunta. Si Chairman pumunta ng Amerika. Siguro si Chairman nag-enjoy. Palagay naman po yung nag-enjoy. Pero day 1 pa lang, may sakit na si Chairman. Ubo ng ubo. Sabi, hindi nga sila nakamasyal kasi ubo siya ng ubo. Kasi po, meron siyang allergy. Kung siya sa allergic siya sa Amerika. Pero ladies and gentlemen, alam nyo, marami nag-iisip, sabi ni Trump, America, the greatest nation in the world. The most powerful nation, the most prosperous nation, the most beautiful nation. I say, yeah. Pero alam niyo po sa Amerika, napakaraming wildfires. There is troubles in America. In fact, ngayon pong umaga, meron pong baha sa Texas. Sabi dumating yung baha, midnight, natutulog lahat ng mga bata. Merong isang camp doon, Camp Mystic, may mga batang babae nagka-camp, Christian camp. 27 people are already dead. 23 girls are missing. Girls as young as Sophia and Solen. Ganun lang kaliliit yung mga bata doon. Natutulog yung mga bata, dumating yung baha, they were washed out. So even if you're in America, there will be troubles, there will be accident. Hindi po nakakaraan, may nagbanggaan sa malapit sa Washington, yung isang airplane, saka yung isang helicopter, nagbanggaan doon sa Amerika. Patay lahat ng nasa airplane, patay lahat ng nasa helicopter. That's America. So don't tell me because you're in America, you will have less trouble. That's not true.
And Jesus said, in this world you will have troubles. Whether you are in USA, whether you are in Qatar, whether you are in Kuwait, whether you are anywhere in this world, you will have troubles. That's what the Bible says. So I should be strong so that when trouble comes, I'm strong. So that I'll be brave. And you know what? The source of our strength is God. When you are close to God, you will be strong in the face of troubles. Sabi po nung quote, be kind. Everyone you meet is fighting a battle that you don't know. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha bang may trouble yung katabi nyo? Pastor, para namang wala. Para namang walang trouble si Sister Cecil Casquejo. Para namang wala. Minsan po hindi obvious. But everybody is fighting a battle that you don't know. Everybody is fighting troubles you don't know. We are all broken people. We live in a broken world. In fact, I want to read that here. The realities of life. There will always be troubles in this imperfect world. We are not in heaven yet. We are not in paradise. We are here on earth. And here on earth, we have all kinds of troubles. In fact, nagpapasalamat ako sa Panginoon ngayong umaga na 3 araw na po ako naggagamot sa ubo. Chairman, inuubo pala ako. Sorry. Sabi ko, paano ba kung magkakasal ako'y inuubo? Kanyang umaga, nainom ko na po yung pangatlo kong Ambroxol. Meron pa akong ilang araw pa. Iniisip ko na yan eh. Kasi po nag-uulan. Buti na lang, praise the Lord, I'm better. Nakakasalita na ako. So mamaya I'll be okay. Lahat po tayo may troubles. Don't think for a moment na, si Mrs. Santos hindi nakaka-trouble. That's not. Everybody nakaka-trouble. There will always be troubles in this imperfect world. And God allows troubles. This is kind of strange. God allowed, sabi po niya dyan sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Pinapayagan ng Panginoon ang troubles. Hinahayaan ng Panginoon ang troubles. Verse 6, kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaaliw at ikakaligtas nyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinadanas ninyo tulad namin. So, ang mga troubles, mga kapatid, number 1, ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya pinapayagan ng Diyos. Pag hindi kayo dadaan sa troubles, ang pananampalataya nyo ay nagiging bland. Pag wala kayong dadaan ng troubles, ang pananampalataya nyo ay cold. So God allows troubles so that you can build up your faith, build up your character, and build up your relationship with God. Yung mga taong dumadaan sa maraming pagsubok, yan po yung nagmamatured. Yan po yung nagiging strong and passionate sa kanilang relationship with God. Yung mga taong parang walang dinadaanang pagsubok, ito yung mga taong parang cold sa kanilang pananampalataya. So God allows troubles so that you can build your faith, you can build your character, and you can build your relationship with God. So don't blame God kung may trouble sa inyong buhay. In fact, yan po yung mga salita ni Apostle Paul. Verse 7, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo. Sapagkat alam ninyo kung paano kahati kayo sa aming kahirapan, ay magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Verse 8, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas, ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan.
Subalit, nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming mga sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. So mga kapatid, pinapayagan ng Diyos yung mga troubles para daw malaman natin na ang ating pag-asa na kay Lord lang. Na kay Lord lang. Wala sa atin, hindi po ito matter na pagalingan o payamanan o palakasan. No, ito po ay isang paalala sa atin na kapag wala ang Diyos sa ating mga buhay, we will not make it. Kaya verse 11, sabi niya, sa tulong ng inyong mga panalangin. So mga kapatid, malaking bagay po yung panalangin. So pag narinig ninyo na mayroong trouble yung inyong kapatiran, manalangin tayo para sa kanila. Malaki pong encouragement yung panalangin. That's what Paul said, pray for us. When you hear somebody is going through physical trouble, pray for them. When somebody is going through financial trouble, pray for them. When someone's going through relationship trouble, pray for them. That is the best way you can help. Sa tulong ng inyong mga panalangin, marami ang magpapasalamat sa Diyos sa tugon ng panalangin. So, biblical encouragement. Number 1, we comfort others through the comfort we receive from our God during times of trouble. We comfort others through our patient endurance. So, pinapatibay ng Panginoon yung ating endurance para kung ano man ang ating pagdaanan, we are strong and unmovable. Our example becomes encouragement. So Brother Boy is an encouragement to me. Our chairman is an encouragement to me. So, huwag po kayong panghinaan ng loob pag kayo dumadaan sa trouble, sapagkat kung paanong sinasamahan ng Diyos si Brother Boy, sinasamahan ng Panginoon si chairman, sasamahan tayo ng Panginoon lahat ng ating troubles. And above all, we rely on the power of prayer. Sabihin niyo po, power of prayer. Isa po, laksan natin. Power of prayer. There is nothing impossible with God. Ano po trouble natin? Karamdaman? There is power in prayer. Financial needs? How do we encourage one another? The best way is through prayer. Kaya nga po ngayong umaga, ihanda po natin ang ating mga puso sa ating pong communion. Ang communion po mga kapatid ay katiyakan na binigay ng Diyos sa atin na lagi natin siyang kasama. I will never leave you, I will never forsake you. I will be with you to the end of the age. Ano man po ang inyong pinagdadaan ng trouble. Pinatunay niya, yun pong verse ni Chairman kanya sa ating Sunday School, but God demonstrated His love towards us, that while we were yet sinners, Christ died for us. The word there is demonstrated. Ito pong communion, mga kapatid, is a demonstration of the love of God. Ibinigay niya ang kanyang katawan na magkapira-piraso, ibinigay niya ang kanyang dugo na mabuhos as a demonstration of the love of God. Nothing can change the love of God. Kaya nga po sabi ni Paul, ano makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Pagsubok ba? No. Kahubaran ba? No. Kagutuman ba? No. Kamatayan ba? No. Nothing can separate us in the love of God in Christ Jesus. So ngayon po umaga, pagkuha nyo ng tinapay, you remember that. Christ died for us to demonstrate His love. And God's love, sabi nga ni Chairman, is unconditional. God's love is passionate. God's love is eternal. Ano po yung isa pa, Chairman? Sacrificial. So when you look at the bread, that is sacrificial love. Eternal love. Unending love. Tawagan po natin, mga kapatid, ang ating po mga predikador.